Dumating si Tanggol sa kanilang bahay na halatang pagod at balisa. Agad niyang kinausap si Marites, pilit na ipinapaliwanag na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa mag-ina ni Santino. Buo ang loob niyang linawin ang lahat at hiling niya na makausap mismo si Santino upang maipaliwanag ang tunay na nangyari. Agad namang hinanap ni Marites si Santino upang iparating ang mensahe. Ngunit malamig ang tugon ni Santino. Para sa kanya, wala nang paliwanag na sapat. Sa isip niya, kahit sino pa ang magsalita, hindi na mabubura ang sakit at hindi niya kailanman mapapatawad ang sino mang may kaugnayan sa sinapit ng kanyang pamilya. Samantala, lalong umiinit ang sitwasyon sa kampo ng mga gerero. Dumarami ang mga nagrarally, galit at lantad ang panawagang pababain na sa pwesto ang mga gerero dahil sa sunod-sunod na iskandalo at maling gawain. Kita ang kaba sa mukha ni Jackie. Ramdam niyang unti-unti nang gumuguho ang kanilang kapangyarihan. Tinanong niya si Roberto kung ano ang plano, ngunit kahit siya ay tila wala pang malinaw na sagot sa gitna ng kaguluhan. Sa kabilang banda, pauwi si Miguelito sakay ng kanyang kotse nang salubungin siya ng galit na mga tao. Sa halip na manahimik, tinawag niya silang mga hampaslupa, isang insultong lalong nagpasiklab sa galit ng publiko laban sa kanya. Nagtipon sina Miguelito, Jackie at Roberto nang dumating ang kanilang abogado. Mabigat ang ibinalita nito, malakas ang kasong isinusulong ni Tanggol at mukhang kikilalanin ng korte ang mga ebidensyang hawak niya. Nagngit-ngit si Jackie, hindi matanggap ang posibilidad na mawalan sila ng pwesto. Ganon din si Miguelito na handang gawin ang lahat upang manatili sa kapangyarihan. Mayabang namang sumagot si Roberto. Para sa kanya, hinding-hindi siya bibitaw sa pamumuno ng mga gerero. Kahit umabot pa raw sa sukdulan, walang sinuman, kahit si Tanggol, ang makakapagpabagsak sa kanila gamit lamang ang mga paratang. Sa kabilang panig, nagmamadaling dumating si Punggay kina Tanggol. Halatang kinakabahan, agad niyang ibinulong na may mga pulis na posibleng sumusunod sa kanila. Hindi nagtagal, napatunayan ang hinala na mataan sila ni Hector. Walang pag-aatubili, nag-utos si Hector sa kanyang mga tauhan na sundan at palibutan ang lugar. Layunin niyang isara ang lahat ng daan palabas upang wala nang takas si Tanggol. Nagsimula ng tumakas sina Tanggol at ang kanyang mga kasama nang mapansing may mga pulis na sumusunod sa kanilang sasakyan. Mabilis na kumilos si Hector, sinigurong bawat posibleng labasan ay napaligiran. Ayaw na niyang bigyan ng kahit katiting na pagkakataon si Tanggol na makatakas. Para kay Hector, panahon na upang tuluyan na itong mahuli at ikulong. Pagbaba ni na Tanggol mula sa sasakyan kasama sina Ramon at ang iba pa, agad silang naghiwa-hiwalay at tumakbo upang iligaw ang mga pulis. Ngunit naharang pa rin sila. Hindi umatras si Tanggol kasama ang kanyang mga kaalyado. Nakipagbarilan siya sa mga pulis. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, lalong nagpataas ng tensyon sa paligid. Sa gitna ng putukan, hindi tumigil si Hector sa paghabol. Ngunit sa isang saglit na pagkakataon, napalingon ito. Sinamantala iyon ni Tanggol, isang mabilis at tiyak na putok ang pinakawalan niya. Sunod-sunod ang palitan ng bala habang ipinapakita ni Tanggol ang husay niya sa pakikipaglaban kasama ang kanyang mga kaalyado habang ang kapalaran ng bawat isa ay nakabitin sa isang iglap. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, malinaw na nahahati ang mundo ni Tanggol at ng mga gerero. Habang pilit na nililinis ni Tanggol ang kanyang pangalan at hinahanap ang katotohanan, sarado na ang puso ni Santino, ang sakit ay mas malakas kaysa anumang paliwanag. Samantala, patuloy na gumuho ang kapangyarihan ng mga gerero sa harap ng galit ng taumbayan, ngunit nananatili silang kapit-tuko sa pwesto, handang gumamit ng yabang at impluwensya upang manatili. Sa kabilang dulo, humigpit ang paghahabol ng batas. Sa pamumuno ni Hector,
Isinara ang lahat ng daan palabas para kay Tanggol na nauwi sa isang marahas na sagupaan. Sa putukan at pagsabog, ipinakita ni Tanggol ang tapang at husay para mabuhay. Ngunit malinaw na mas lalo lamang tumindi ang banggaan ng kapangyarihan, hustisya at personal na paghihiganti. Sa huli, walang panig ang tunay na ligtas. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa mas mabigat na kapalit. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.